Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Ano? Nasa na? Yun. Kapitolyo! Kapitolyo! Oh, wala kaming mabasa dito ngayon. Oo. So, magandang umaga, Southern Luzon. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Araw ho ng Tuesday na naman. At ilang araw na lang ba ang natitira? Parang kung hindi ako nagkakamali, 87 days na lang. 87 days na lang. So, nawalan daw ng internet. 87 days na lang at Pasko na. Ha? So, good morning, Miss Jen. Morning, June. At hindi ko alam kung tayo ba ay naka-live ngayon sa Biyaheng Kapitolyo. Oo, naka-live tayo. Naka-live tayo. Meron tayong internet. Pero wala tayong monitor ngayon. So, ganyan talaga pag live. Lalo't hindi natin na-testing yan kanina. Lahat inakapag-audio. Anyway, magandang umaga po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Lalo't higit ay sa ating mga himpilan na Miss Jen. Yan, ngayon nga i-live tayo sa, kung ako hindi nagkakamali, 95 sa Radyo Totoo. 95.9. Tama ba ako? Mali! Mali ako. Tuesday tayo ngayon, Miss Jen. Tayo ay live sa Air 191.9 FM. Ayan, nalito na tayo ngayon, June. At syempre, sabayan din tayong napapakinggan diyan ho sa lungsod ng Ilipa sa 102.3 Infinite Radio. Yes. So sa lahat ho ng nakasubaybay sa ating mga radio stations, sa ating mga himpilan, magandang morning po. Habang inaayos pa ang aming monitor dito. So, batiin natin rin, Miss Jen. Siyempre, unang-una ang ating Governor Dodo Mandanas. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga po sa ating Chief of Staff and Provincial Information Officer, Mama Bel Bihasa. Siyempre sa ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Yan. Magandang umaga rin. Siyempre sa ating tita ng lahat, sa ating head po ng Provincial Information Office, ayan, ang Chief of Staff, ang ating tita Abel Bihasa. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, at magandang umaga po sa alam kong makakasama natin ngayong umaga, Vice Governor Mark Leviste. Good morning po. Ayan. Yun. Speaking of Vice Governor, ayan, dumating na siya. Nawawala lang po ang monitor natin, Vice Gov. At medyo inayos. Ma'am Jenny at sa ating mga tagapakinig, Sir June, at na-miss ko po kayo. Oo, na-miss namin. ko, hindi lang sa linggong ito at sa mga oras na ito, kundi na-miss kong sumalang sa Biyaheng Kapitolyo na kayo ang aking kasama. Ayan nga, babanggitin ko, Vice, mukhang na-enjoy mo na ang Wednesday edition. At parang nakakamiss naman nga, June. Ang Tuesday edition na kasama natin. Kaya si nang Vice malaman Governor. ko na sasamahan tayo ngayon sa ating pagbiyahe ng ating Vice Governor. Excited ako, Miss Jen. Oo, kaya nga yung guest natin ngayong umaga, sabi mo, bukas po kayo. Ngayon namin makakasama si Vice Governor ulit. So katulad do, Vice, ng ating Mainit-init pa. Yes, oo, mas maganda kasi mainit-init. Mainit-init pa ang balita. Hindi ko alam kung anong balita ang dadalhin sa atin. Hindi natin alam kung ito'y politiko ba, public servant, o showbiz. Ayan. Basta, good news from the good Vice. Yes po. Palaging good news ang daladala ng ating Vice Governor Mark Leviste. Pero, of course, I would like to apologize for coming in late. May inasikaso lang po tayo sa Sangguniang Panalawigan. But I'm happy
Ako'y naliligayahan at ako'y natutuwa na umabot ako sa ating palatuntunan. At tulad na sinabi ko kanina, Ma'am Jenny, Sir June, ako ay very excited na sumalang sa ating programa itong araw na ito. And I look forward to discuss a lot of good news with our listeners and viewers. So, dire-diretso na tayo, Vice, sa ating programa. Pero siyempre, antabayanan po ninyo ang kabuuan ng ating programa. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. So, simulan po natin ang ating pagtatanghal sa isa na naman pong gabay at patnubay. Siyempre, ihahatid po yan sa atin na ating prayer warrior for today, ang ating si Froilan Salcedo. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay at panibagong umaga na muli niyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat dahil nandyan ka na laging kaagapay namin. Huwag mo nawang ipahintulot na mawalay kami sa iyo sa buong araw. Patatagin mo kami sa pagharap namin sa bawat hamon ng buhay. Alisin mo ang anumang takot at pangamba. Tulungan mo kaming palakasin ang aming pananampalataya sa iyo. Ikaw nawa ang maghari sa aming puso upang kayanin namin ang bawat hirap na aming kaharapin. May tinanong noon si Jesus tungkol sa pag-alala natin sa problema. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Mateo, Kapitulo 6, Talata 27. Sa tanong na ito, marahil ay maliliwanagan tayo na hindi makatutulong ang pag-aalala sa ating mga problema. Kapag may problema tayo, unahin muna nating manalangin. Tapos, saka tayo mag-isip ng gagawing aksyon. Humingi tayo ng gabay sa Diyos kung ano ang maaari nating gawin para masolusyonan ang problema. Pero kung wala na talaga tayong magagawang paraan, hindi tayo dapat mag-alala. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang sitwasyon at siya ang kikilos para sa atin. Kapag napupuno na ng kabalisahan ang ating isipan, alalahanin natin ang sinabi ni Haring David noong dumaranas siya ng paghihirap at pag-alala. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalalayan kaniya. Awit, Kapitulo 54, Talata 22. Nakakaalis ng pag-aalala ang malamang batid ng Diyos lahat ng ating kailangan at mga problema. Mateo, Kapitulo 6, Talata 30 hanggang 34. Kung pinararamtan ng Diyos ang mga damo sa parang na ngayon ay nabubuhay, hindi ba lalo kayong pararamtan niya? Kayong mga kakaunti ang pananampalataya, kaya huwag kayong mabalisa. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan ang lahat ng inyong pangailangan. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ang nagdudulot sa inyo ng kabalisaan. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So muli, Panginoon, patuloy niyo po sana kaming patnubayan, patuloy niyo po sana kaming gabayan. Oras sa buong Kapaluan, alas 9:39 at Vice, pabatiin muna natin ng magandang umaga ang ating patrol ng Kapitolyo. Binson, good morning. Yan, good morning po Sir June, Ma'am Jen, and Vice Gov. Magandang umaga po sa ating lahat. At maging sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating Facebook live streaming via Batangas PIO. Good morning po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kung nasan po tayo. Yan, ito po yung mga ilang nakatutok sa ating Facebook live streaming. Unang-una po ay si Tita Nitz Lapa. Good morning po sa inyo. Kay Sir PJ Asi na may pa-countdown daw ng Christmas. 82 days na lang daw po. At Pasko na. Yan. Kay Sir Ricky Boy Sagid. Good morning daw po, Vice Gov. Magandang umaga daw po sa inyo. Kasama rin po natin si Francis Mila. Yan. Good morning po. On the way daw sa Nasugbu. Kasama si Froy. Ingat-ingat kayo dyan. Kay Tita Shirley Balmes.
Kay Ate Lina Lincos Ebora, good morning po sa inyo. Kay Paeng, na nanonood din, good morning sa'yo. Tita Ella Kayabat, kay Tita Neneth Ona, yan. Kuya Junjun de Chavez, good morning sa'yo. At kay Sir Jonathan, good morning po sa ating lahat. So, good morning ho sa lahat na nakasubaybay, lalo tigit doon sa ating dalawang radio station, sa 102.3 sa dyan sa Lipa, at sa Air 1 91.9. At Sir Jun, or nakabukas po ba yung microphone? Yun. Yan. Yan. Thank you very much, Sir Jun, Ma'am Jenny. Katatapos lang natin magbigay ng panalangin. Nais rin natin isama sa ating mga panalangin o dasal ang kaluluwa ng ating isang kasama. Hindi lang sa Sangguniang Panlalawigan ng Batangas, manapay sa Pamahalaan Panlalawigan at sa Sambayanang Batangas. Siya po ay dating kinatawan ng ika-4 na distrito sa ating Sangguniang Panlalawigan. Ang aking tinutukoy ay si dating Bukal Mabel Vertusio. Siya po ay pumanaw kahapon ng dakong alas 9:30 ng umaga. Halos sa kalagitnaan ng ating regular flag raising ceremony. Kung kaya't kami sa Biyaheng Kapitolyo, sa Provincial Information Office, at ang lahat ng aming mga kasama, kapwa kawani sa Pamahalaan Panlalawigan ay nalulungkot at nag-aalay ng panalangin. Eternal rest grant unto Bukal Mabel, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May her soul and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Sa pamilya ng Vertusio at Dimakulangan, sa mga nagmamahal kay Bukal Mabel Vertusio, kami po ay lubos na nalulungkot at nakikiramay sa inyo. Vice, subaybay ko rin si Bukal Mabel at sa pool nung unang maging bukal dito sa atin. At yung huling chat na binalikan ko, sabi niya gusto matuto ng pagbobonsai, hindi lang kami nagkaroon. Bonsai? Yes po. Sabi niya, Kuya Jun, sa araw naman pagka mayroon kayong workshop, advice mo naman ako para kami nalungkot na maaga tayong iniwan ni Bukal Mabel. Pero bago siya, a week before the incident, nagpunta siya dito sa ating tanggapan at naikot po niya. Wow. Itong opisina. Ito namin. sa ating yes. studio. Yes po, at saka po dun sa baba. Bali, inikot ko siya at lahat ng empleyado ay nakadaupang palad niya ng PIO po. At ako'y medyo kinikilabutan sa iyong kwento, Yes po. Ate Jenny, pero come to think of it, Board Member Mabel would have Yes. actually been a outstanding host or resource person para sa Biyaheng Kapitolyo at iba pang mga programa Yes po, opo. ng Pamahalaan Panlalawigan. Dahil una, siya ay kilalang personalidad, siya ay excellent public speaker, ganon din siya ay may malawak na kaalaman Opo. at karanasan, hindi lang sa politika at public service, kung hindi sa kultura at kasaysayan ng ating lalawigan. Muli ang pakikiramay po ng Pamahalaan Panlalawigan, Vice, at ng Biyaheng Kapitolyo sa mga naulila po ni Bukal Mabel Vertusio. May bahagi ko lang, Sir Jun, may kwento ko lang, Ma'am Jenny. Kung maalala po ninyo, Yes po. kahapon, sa gitna ng ating flag raising ceremony, nung ako'y magsasalita na at magbibigay ng mensahe sa ating mga kapwa kawani, sinimulan ko ang aking mensahe sa pamamagitan ng paghiling sa ating mga empleyado at lahat ng dumalo sa ating flag raising ceremony na tumindig, mag-alay ng katahimikan at panalangin. At that time, around 9:10, 9:15, if I'm not Yes, mistaken, opo. in the morning, sa aking isipan, ang aking inaasahan at pinapanalangin ay ang kanyang speedy recovery and survival. Sapagkat sa simula,
mula nung siya ay na-ospital nung nakaraang Huwebes, araw-araw ako bumisita sa kanya, sinamahan ko ang kanyang pamilya, kahit paano inasikaso natin ang mga pangangailangan niya sa ospital, at nakita ko na talagang lumalaban siya. Lumalaban si Bukal Mabel. She was in deep coma ever since hanggang nung Lunes bago siya pumanaw, at nakita ko na kung siya ay susuportahan, kung maraming mananalangin sa kanya, ay baka sakali malampasan niya itong pagsubok na ito at gumaling sa lalong madaling panahon. And then, not far from our flag raising ceremony, ilang minuto ang Yes. nakalipas, ating nabalitaan noong mga alas 9:30 ng umaga, yung malungkot na balita na siya ay pumanaw na. So, ang pakiramdam ko, Sir June, Ma'am Jenny, yung ating community prayer nung umaga was also a blessing Yes po. and timely na napapanahon dahil yung akala natin tayo ay nagdadasal para sa kanyang speedy recovery and survival, yung pala naghihingalo na siya sa ICU ng Lipa Mediatrics. And I'm sure all the prayers said by our provincial government employees was in a way a blessing and send off for board member Mabel to join our Creator. And now I am positive that knowing board member Vertusio, she is in good hands with our Lord. Napakabuting tao si Bukala Mabel, at marami po siyang natulungan, at ako'y naniniwala na siya ay nasa langit sa piling ng ating Panginoon. Para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan at lalo't higit yung mga nagmamahal kay Bukal Mabel, saan ho siya ngayon nakahimlay, Vice? Sa kanilang lugar sa Alupay, Rosario. Okay. Siya ay inilabas sa ospital mula Lipa ng mga alas 12 ng tanghali kahapon, dinala sa Pulinaria, at nung paggabi, siya ay nasa Alupay, Rosario na. So, bukod dyan, Vice, parang Miss Jen, kailan nga ba yung head ho ng PIO dati, si Ma'am Letty Chua, kung marirecall nyo. Siya ho yung founder ng Palakat, Batangas. Yes. Batangas City. Ay. Pumanaw na rin, kung di ako nagkakamali, kahapon din yata ng maga. Opo. Kilala ko si Ma'am Letty. Opo, si Yes. Tita Letty. Napakasipag, napakabuti, at kilalang kilala. Lalo Yes higit po. sa City Hall of Batangas. So, siya naman ay narito yata sa Pilipinas Funeral Homes dito sa Kumintang. So, nakikiramay din tayo sa mga naulila ni Ma'am Letty Chua. Opo, so 10 ng pamilyang Libiste at ang bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas, kami rin po ay nakikiramay at mag-aalay din ng panalangin para sa kaluluwa ni Tita Letty. May you rest in peace, ma'am. So alas 9:49, Vice, diretso na tayo. Alam ko ngayong umaga marami kayong i-share sa amin, sa ating mga taga-subaybay. Actually, saling pusa ako ngayong Martes na ito, pero alam ko marami kayong naka-line up sa ating palatuntunan. Ganun pa man, ako'y lubos na nagpapasalamat na ako'y inyong napagbigyan. At kahapon nga, isinagawa ang ating regular session, our 40th regular session. Nagpasa po ang Sangguniang Panlalawigan, ang ating mga bukal, ng mga resolutions, ordinances, mga batas para sa iba't ibang lungsod at bayan. Ang mga resolutions and ordinances po na ito ay patungkol sa appropriation o budget, ganon din energy and power, human resource and development, housing and land use or land utilization, ganon din ang Committee on Tourism, Culture and Arts,
as well as the Committee on Women and Family. Among other matters, nagpasa rin po ang Sangguniang Panlalawigan ng isang resolution expressing deepest sympathy and condolences to the bereaved family of former 4th District Board Member Mabel de Maculangan Vertusio. Ito po is ipinakilala or sponsored by Board Member Jonas Patrick JP Gozos and co-sponsored by all members of the board, including yours truly. Maihabol ka lang po, Sir Jun, yung aking kwento kanina nung tayo ay nag-alay ng panalangin para kay Bukal Mabel Vertusio. Tumindig tayo at tayo ay nanahimik at nagdasal. Doon naman sa Sangguniang Panlalawigan, when we already found out about the news, ganun din, nag-alay pa rin kami ng panalangin, pero sa huli, o pagkatapos ng aming dasal, kaming lahat ay nagpalakpakan Yes po. para kay Board Member Mabel Vertusio. We applaud, we recognize yung kanyang public service achievements, yung mga natulungan niya sa loob at labas ng Sangguniang Panlalawigan, yung mga malalapit niyang kaibigan at katrabaho sa Kapitolyo. At alam naman natin, isa siya sa pinakamahusay na pinuno ng ating probinsya. So, she has led the Sangguniang Panlalawigan not only as a board member, but also as an assistant provincial board secretary before she passed. Bago nga po ako pumunta o dumiretso sa Lipa Mediatrix, pinuntahan ko pa yung kanyang desk, yung kanyang office desk o lamesa. At silently, in my heart and in my mind, I was trying to communicate with Board Member Vertusio. Una, nagpapasalamat ako sa kanya, sa kanyang paggabay, sa kanyang liderato o pamumuno. Pangalawa, siyempre ako'y naniniwala na ako'y napapakinggan niya. Inalay ko ang aking sarili na kung meron pa akong magagawa o matutulungan sa pamamagitan niya through her spirit, ay handa ako makinig at magpagabay kay Board Member Mabel Vertusio kahit siya ay nasa piling ng ating Panginoon o nasa ibang lugar na mas payapa, mas masaya at mas ginhawa. Parang, Kayo ba, Sir Jun? Tama-tama, approaching Halloween na tayo. Ikaw ba ay nakakita na ng kaluluwa? wag naman sana, Vice. Matatakot tayo. Kayo, Ma'am Jenny, kayo ba ay may nakausap na pumanaw? Baka kamag-anak, kaibigan o kakilala? Sa panaginip. Malay mo naman, Miss Jen, mamaya. Oh. Hindi, dahil si Bukal Mabel, yung kay Bukal Mabel, mabalik tayo ha. Nakakakilabo talaga na 1 week before, nakaikot siya dito. Dahil bihira nating makita si Bukal Mabel na umiikot dito sa Kapitolyo. Di po ba? So nakaikot siya, nakapunta siya dito. Hindi, nakasama ko din siya sa RDC. Kasi Okay, naging tama. staff din siya ng RDC. Doon Kasama, tumutulong kay Governor yes, Dodo Mandanas. Po, kaya outside the province of Batangas ay nagsisilbi din si Bukal Mabel Vertusio. Tama. Ayun po. At mabalik po ako, Ate Jenny, dun sa napanaginipan yung kaluluwa. Ano naman ang pakiramdam at ano ang sinabi sa'yo? Wala naman po, hindi naman ako natakot. Parang panaginip na parang hindi niya nasabi nung buhay pa siya. So, ang aking ama. Ayun po. So, wala akong takot. Parang may ibinibilin sa akin na ito yung mas maganda. Pin code. Alam niyo, Sir Yes Jun, po, Ma'am opo. Jenny, ako, hindi naman sa pagyayabang. Opo. Hindi naman sa pagyayabang. Pero ako, I've always challenged a soul to Yeah. Oh. show up to me or to speak to me na magpakita o di kaya kausapin ako. Una, gusto kong malaman kung nasa saan ang mga kaluluwa.
kung tunay na merong langit, Yes. impyerno, or purgatorio. Yes. Kung meron man. Ano? Pangalawa, dun sa mga hindi malagay sa katahimikan, baka naman may maitutulong ako. For example, justice. Aha. O di kaya baka meron pang kulang sa kanyang dapat gawin, Dapat gawin. sa mundong ito. Baka naman pwede kong ipagpatuloy. Yes po. Alam mo? Pero kailanman, kahit yung sarili kong ama na pumanaw noong 2018, ay hindi ko nakausap, hindi ko nakita, hindi ko rin po na panaginipan. But one day, it is my prayer that I want to be able to help a active soul, o di kaya I want to witness what is life after death. After that. So meron talang pinagpapakitaan, merong hindi. Si Vice nga ay china-challenge na niya. So kung nakasubaybay sa atin si Ornald at si paring Vincent, ang November 1 ay papatak yata ng Miyerkules. Iyan. So kayo ay anong edition, Vice? Pero ang Halloween ay October 31. Yes, oo. O di Martes. O di kayo po ang kasalan. October 31. So kami naman maaring usapan kasi after ng election yun eh. So malamang na mangungumusta tayo sa mga nanalong mga opisyales. Pero yung, Tama-tama, ang sabi nga may butante rin daw sa mga libingan. Maraming butante. so tatanungin natin kung nakaboto na. So tatanungin natin kung nakaboto na. Kung nakaboto naman. Baka may indelible ink din yun. Pero napag-usapan na rin natin ang Halloween at All Saints Day. Yes po. The truth is, All Souls Day falls on November 2. Yes. November 2. Ang November 1 o Saints. yung Miyerkules nga ay araw ng mga santo. Santo. Oo. All Saints Day. So dapat sa Webes pag-usapan ng mga kaluluwa. All Souls Day. So si si Papa Edwin ang papatak doon. At kayo naman, Sir Jun, Ma'am Jenny, dahil October 31, Martes ang inyong programa, dapat kayo ay naka-costume. Oh, yun. Gusto ko makita si Ma'am Jenny naka-Wonder Woman or Darna. Di ba? At si Sir Jun naman, Captain Barbell. Hoy, magandang idea yan. Gagawin natin naka-costume yan tayo sa Biyahe Kapitolyo 31. That week. Dapat lahat. Lahat Oh, at kung nandito ako, Opo. sasama ako. Oh, di ba? Ayan. So abangan niyo 'yon, abangan niyo 'yon. Abangan nyo. Ay, Vice, babatiin ko lang ng isingit ko lang baka malimutan ko. Anyway, ako yung nag-note din eh. Birthday pala ngayong araw ni Congressman Marvin Marvin Marino Marino. at ni mag-asawa si Tama. Mayor. Mayor Beverly Dimacua Marino. So happy birthday po. Happy birthday, Congressman Marvy and Mayor Beverly. Maswerte talaga ang Batangas City, ano? Not one, but two. Two. So double celebration, double the joy and happiness. So happy birthday ho. And speaking of birthday, parang may nakita kong note na nag-birthday yata si Senator Bong. Tama ba ako? Bong Revilla. Bong Revilla. Yes. Yan. At parang ang daming post ni Vice Governor, kasama niya si Bong Revilla. Ang daming artista, kaya nga sabi ko, pang showbiz. So kwentuhan niyo naman. Medyo controversial pa yung mga posts, di ba? No, but yes, happy birthday, belated happy birthday to our Tagalog Senator, Bong Revilla. Yes. Alam nyo, mapalad po ang Timog Katagalugan dahil Ayan, oh. marami po tayong kinatawan sa bayan na nagmumula sa Calabarzon region. So kami po ni na Vice Mayor Ronin Leviste, ni na Councilor Andrea Macaraeg ay dumalo Opo. sa 57th birthday ni Senator Bong Revilla and his 50th anniversary in show business. Alam nyo, Sir Jun, sa totoo niyan, nung nakita ko si Senator Bong up close and personal dun sa kanyang karawan, even if I know na mas bata ako sa kanya, Parang, I am 45 years old. He just turned 57 years old last week. Parang ang laki ng tinanda ng aking itsura. May linya ako sa noo, may linya ako sa kita ng ilong, may linya ako sa tabi ng Dito. aking mata. Samantala si Senator. Senator Bong Revilla, ang kinis. Kinis. Ang kinis, talagang alagang-alabaga ang kanyang kutis. And I'm guilty, ako'y aminado, na dahil mahilig ako sa larong golf, madalas ang aking sun Sunog. exposure, at hindi lang sun exposure, extreme sun exposure mula sa golf. Kaya mula noon,
naging conscious na ako. Gusto ko na maging mukhang baby tulad ni Sir Jun. Yun. Kita Speaking niyo of, si Sir Jun, oh? Para sa kanyang edad, parang flawless pa. Ako ay Moreno lang. Moreno, kasi To- sa pagbubonsay yan. 2 weeks ago, 3 weeks, ay naging senior na ho ako. Kaya ako junior na senior. Junior na senior. Dual citizenship. Yes. Dual. Junior Pero na senior. speaking of baby, kahapon napansin ko nung si Vice Governor ay dumating doon sa ating flag ceremony, talagang matipuno. Ang pogi-pogi nyo kahapon. Wow naman, At- Ate Jen. At talagang parang ang bata ng itsura niya, ang linis-linis ng dating niya, PIO. ang pogi-pogi niya. Pakipalit yung aking time slot from Wednesday to Tuesday. Hindi nga, tunay. Noon kasi yung sabi nyo ay medyo busy kayo sa golf. Kitang-kita yung pag-itim. Pero Kasi nung ngayon, linggong opo. yon nakaraan, hindi ako naglaro. So siguro, nakapagpahinga yung aking muka sa sun exposure. Plus, nag-uulan Yes, itong mga nagdaang araw. But thank you. Thank you for the compliment. I am humbled. Pero iba talaga yung glow ni Alam niyo mga Vice Governor. mga kabiyahe at mga kababayan, it's one thing to hear a compliment and it's another thing to hear a compliment from a beautiful lady like Yeah. Ma'am Jenny. Talagang bumawi agad sa akin. Hindi, sa totoo lang. Alam nyo, si Ma'am Jenny, kilalang kilala yan sa Kapitolyo. Hindi lang isa sa pinakamagandang pinuno ng Kapitolyo, kung hindi isa sa pinaka-fashionable. Naku naman. Nahihiya na tuloy tayong magsimple. Kailangan lagi tayong naka-fashion. So, Sir Jun, magsisegue na ba tayo sa entertainment Yes. portion? Kaya ako siya binabati na siya imukhang baby at ang batang-bata. Talagang napaka-fresh na dating ni Vice Governor. Hindi ko lang alam ano ba ang dahilan at parang fresh pa rin. Oy, may hanggang intriga? ngayon. Tatlo lang. Yes po. I Opo. put it in 3 words. Love, love, love. Yes. Love, love, love. In Okay. spite and despite Yes of po. everything, Opo. siyempre kailangan humugot tayo o may paghuhugutan tayo ng inspiration, passion, and motivation. Yes po. Sabi nga, alam mo kahapon, Ate Jen, Sir Jun, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Kahapon, nung ako po ang nanguna sa ating flag raising ceremony, minarapat ko mag-imbita ng guest speaker. Para din naman maiba ang timpla ng ating kapwa kawani. At kahapon, inanyayahan natin si Brother Michael Angelo Lubrin, isang Batanggenyo Yes, mula sa Lipa at Mataas na Kahoy. Ang kanyang heritage or ancestry ay ang pamilyang Lubrin. Sa katunayan, ang kanyang mamay ay naglingkod rin sa ating bayan bilang congressman during the 1960s. Subalit ngayon, kasalukuyan siyang special assistant or special advisor to the provincial governor of Bulacan. And siya ay nagbigay ng inspirational and motivational message para sa ating mga kawani ng pamalaan panlalawigan. And in a nutshell, ang kanyang mensahe ay be humble, be grateful, and stay focused. Diba? Magpakumbaba, magpasalamat, at manatiling focus. Ano ba ang focus sa Tagalog? Nakatutok. Baka may iba pang kataga na that would best describe focus. Na manatiling nakatutok sa ating responsibilidad, sa ating trabaho, sa inaasahan sa atin at sa ating paglilingkod, lalo higit sa ating bayan at mga kababayan. Ibang vibes, ibang mood ang binigay sa atin ng inyong nahilang. Kaya nga. Isisingit mo nga dyan, talagang buhay na buhay ang Buhay na audience, sa buhay. mga empleyado. At yung story nila that day, yung My Day nila, lahat ay si Brother Ganun ba? Angelo. Oh, yes, Oo. Talagang Kasi kung- bakit iba yung laman ng My Day ko? Bakit iba yung nag-trending dun sa aking social media? But, on that note, Ma'am Jenny, Sir Jun, sana gawin nating regular habit yung mag-imbita ng tagalabas, Apo. ng outsider to motivate Yes po. and to fire up our employees. Kung maaari nga, every Monday meron tayong guest speaker or special guest. But kahit nga once a month Opo, ay yes. pwede nating simulan, maiba lang ang timpla. Sabi nyo nga, Tama maiba nga po. lang ang mood or vibe
ng ating Mga empleyado. Lunes. Opo. At kahapon nga makabuluhan dahil hindi lang siya pangkaraniwan na Lunes, kundi unang Lunes ng bagong buwan. So, to all of you, Happy October! Yon. At thank you Vice dahil talagang tuntua yung ating mga alam niyo yung yung huwarang pamilya yung anong tawag doon yung Awardee committee. natin, oo. At saka yung committee. Yung committee nasa unahan namin siya na pinapanood ko rin eh. Talaga may pagtalikod sa pagtawa. Hampas ng hampas sa silya. So iba-iba talaga yung mood na bukod sa message na ibinahagi niya na sa pagiging isang huwarang lingkod bayan. Ibang saya yung mapatawa ka magsimula ang Lunes, umaga ng araw ng Lunes sa Ang Oktubre. nakataas ng So thank you very much, Brother Michael Angelo Lubrin. Siya po ay dating seminarista, taong simbahan din na bumalik sa private sector at ngayon ay naglilingkod sa lalawigan ng Bulacan. So we look forward to having more guest speakers, power speakers to inspire our government workers in the province of Batangas. Ayan, speaking po of costume, maganda ang idea daw yan, sabi ni Cheryl May Makuha, yung kasama niyong patroller pag Wednesday. Yan, si Auntie. Si Auntie. At speaking of Auntie, congratulations sa kanyang pamangkin. Pamangkin na niya. kinilala ng Pamahalaan Panlalawigan bilang isa sa mga huwarang estudyante ng probinsya. Beauty and brain itong batang ito. Summa cum laude. Yes, beauty and brain. At 1.1 yung average niya. Wow. Ayan. Kanino kaya nagmana? Kay Auntie? Kay Auntie? Yun din ang tinanong ko. Sabi naman niya, syempre sa tita. Yeah. Pero marami yatang tita. Marami yatang tita. Ayan, at good morning daw at love, love, love. Sabi naman ni Nonoy Valencia. At kasama din ang aking anak na si Jaina Jade. Love, love, love daw. Oh, pero alam niyo, Ma'am Jenny, Sir Jun, madalas kami pag Miyerkules ni Sir Vince at ni Arnold, halos nagkakapare-parehas yung aming kasuotan. Hindi ko yata nakuha yung memo na dapat yata naka-jacket ako. Yes. Si Sir Jun naka-black jacket. Si Ma'am Jenny naka-black and white blazer. Alam niyo, pag may edad na medyo giniginaw-ginaw na. So, Vice, 7 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. Marami hong ibabahagi sa inyo ang ating Vice Governor. Pero bigyan daan ho muna natin yung ilang mga sa naging aktibidad ng ating hong Governor Mandanas noon pong nakaraang mga araw. Sa nakaraang linggo ng makadiyos, makatao at makakalikasang paglilingkod. Kasabay ng lingguhang pagbibigay-pugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, muling ipinagpatuloy ng Kapitolyo sa pangunguna ng Provincial Human Resource and Management Office ang natitirang aktibidad kaugnay sa pagdiriwang ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Binigyang rekognisyon rito ang mga natatanging kawani at tanggapan ng Kapitolyo na nagwagi sa iba't ibang kategorya bilang pagkilala sa patuloy na paghahatid ng mahusay at natatanging paglilingkod at paghahatid ng serbisyo publiko. Kinilala rin ng Kapitolyo si outgoing Commander of the Philippine Coast Guard, Captain Victorino Ronaldo Acosta IV, para sa kanyang pagiging aktibong katuwang ng lalawigan ng Batangas at ng lahat ng Batanggenyo sa kanyang matapat na paglilingkod at dedikasyon sa serbisyo. Pagkatapos nito, nagsilbing panauhing pandangal naman si Governor Dodo Mandanas sa ginanap na Conferment of Performance Governance System Institutionalized Status ng Batangas Provincial Police Office. Pinangunahan din ni Governor Mandanas ang paggagawad sa BPPO ng mga nakamit nitong pagkilala para sa mga inisyatibo at adhikain ng kapulisan sa larangan ng peace and order. Nagtungo si Governor Dodo Mandanas sa Cabuyao City, Laguna upang personal na pangunahan ang isang open discussion o talakayan patungkol sa Mandanas Garcia ruling. Dito ay nagbahagi rin siya ng ilang mensahe na sumentro naman sa usaping pangkaunlaran at pagiging isang epektibong lider. Lubos na ikinagalak ni Cabuyao City Mayor Dennis Hayin kasama ang mga department heads ng pamahalaang panlunsod
ang pagbisita at pagbabahagi ng kaalaman ni Governor Mandanas. Kinilala rin siya ng buong pamunuan ng Cabuyao City para sa malaking ambag niya upang mapalaki ang pondo ng mga local governments units sa bansa na nagresulta upang mas mapataas pa ang kapasidad sa pagtugon ng mga LGUs sa pangangailangan ng kani-kanilang mga nasasakupan. Naging kaisa ni Governor Mandanas sa kanyang pagtungo sa naturang lungsod sina Provincial Interior Auditor Attorney J.R. Makasait at Provincial Public Order and Safety Department Chief Attorney Henaro Cabral. Personal na dumalo bilang isa sa mga panauhing pandangal si Governor Mandanas sa isinagawang groundbreaking ceremony ng Glovax vaccine plant sa Barangay Mahanadiyong, Bayan ng Taysan. Ang Glovax Vaccine Plant Project ang kauna-unahang pasilidad na itatayo sa bansa para sa paglikha at paggawa ng mga bakuna mula sa kumpanyang Glovax Biotech Corporation. Ang pasilidad na ito ay nakadisenyo at mayroong kapasidad na gumawa ng nasa 50 milyong dosage na sisimulan sa pangunahing mga bakuna tulad ng pentavalent vaccine, hepatitis at polio vaccine. Taos-pusong pinasalamatan ng Batangas Governor ang pamunuan ng Glovax Biotech Corporation para sa kanilang hakbangin na aniyay malaking tulong ito para sa pagkamit ng self-sufficiency sa paggawa ng bakuna at pagsusulong ng mga inisyatibo sa pampublikong kalusugan sa Pilipinas. Aktibo ring dumalo sa naturang seremonya sina Provincial Administrator Wilfredo Racelis, Provincial Health Officer Dr. Rose Ozaita, ilan pa sa mga kinatawan mula sa National Development Company, Board of Investments, Department of Energy, Sangguniang Bayan ng Taysan at ilang kawani mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Matapos ang nasabing seremonya, agarang bumalik si Governor Mandanas sa Kapitolyo para pangunahan ang third quarter joint full council meetings ng Provincial Development Council, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council na isinagawa sa Provincial Auditorium, Capitol Compound, lungsod ng Batangas. Sa pagtitipon, nagbigay ng mga pag-uulat ang mga kinatawan ng mga technical working groups at iba pang mga miyembro ng mga konseho, habang may mga organisasyon naman na nagpaabot ng mga mungkahi at paglalahad ng mga komento at karanasan. Naging kaisa ni Governor Mandanas sa aktibidad na ito ang ilang local chief executives ng probinsya, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at iba pang mga opisyal at kinatawan ng pamahalaang panlalawigan, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Ganap nang idineklara ang terminasyon at demobilisasyon ng oil spill response ng lalawigan ng Batangas sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan at Philippine Coast Guard Batangas, kaugnay ng tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa karagatang sakop ng Nauan Oriental Mindoro na nakaapekto sa 7 barangay ng Isla Verde ng Batangas City at bayan ng Tingloy. Matapos ang mga isinagawang ocular inspection at water quality sampling, formal nang napagkasunduan ang nasabing kaukulang aksyon nitong araw ng Sabado ng Incident Management Team na tumutugon sa naturang sakuna. Personal na lumagda sa resolusyon sina Governor Dodo Mandanas, PCG Batangas Commander Captain Ronaldo Victorino Acosta IV, PDRRMO Head Dr. Amor Calayan, PHO Assistant Department Head Dr. Gerald Alday at PGNRO Assistant Department Head Dr. Marivic Esmas. Sumaksi naman sa naturang aktibidad sina Provincial Administrator Wilfredo Racelis at People's Chief Attorney Henaro Cabral. Nagtungo naman sa Batangas Capital sa lungsod ng Batangas ang delegasyon ng Vanwa Incorporate Intelligent Technology sa pangunguna ni General Manager Lin Yu. Ito ay upang personal na makipagpulong kay Governor Dodo Mandanas.
Sumentro ang talakayan sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan at naturang korporasyon sa usapin ng iba't ibang oportunidad sa pamunuan ng Batangas na makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagpapataas ng employment rate at job generation sa lalawigan. Malugod namang tinanggap ni Governor Mandanas at mga opisyal ng Kapitolyo ang mga bisita na nagtungo rin sa iba pang investment sites sa lalawigan. Matapos ang serye ng mga aktibidad ni Governor Dodo Mandanas sa Kapitolyo, nagtungo naman siya sa ginanap na Volunteers in Prison Service Symposium para maging panauhing pandangal. Dito ay pinahalagahan ng gobernador ang mga individual na naghahatid ng voluntaryong serbisyo at nagsisikap na maisulong ang misyon ng Prison Ministry ng Simbahang Katolika. Ayon sa kaniya, mahalagang bahagi ang Prison Pastoral Care Program sa rehabilitation and counseling initiatives na laan para sa mga persons deprived of liberty. Naging kaisa ni Governor Dodo Mandanas sa naturang pagpupulong si Provincial Public Order and Safety Department Head at Batangas Provincial Jail Warden Attorney Genaro Cabral na tumalakay naman sa kasalukuyang estado ng mga PDL sa lalawigan ng Batangas. Naging guest of honor at speaker si Governor Mandanas sa joint introduction ceremony ng members of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated sa Mataas na Kahoy, Batangas. Nang gabi ring iyon, dumalo at nakiisa ang Batangas Governor sa welcome dinner para kay Department of Tourism Secretary Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco kaugnay ng ginanap na The Philippine Experience Program, Culture, Heritage, and Arts Caravan in Calabarzon Region ng Kagawaran ng Turismo sa Calabarzon. Ang programa ay isinagawa sa Twin Lakes Hotel Tagaytay, Nasugbu Highway sa bayan ng Laurel, Batangas. Bukod sa maraming mga aktibidad at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng gobernador, tinitiyak din ito na mabibigyan ng pagkakataon na makadaupang palad ang mga bisitang nagtutungo sa kanyang tanggapan. Dito ay malugod niyang tinatanggap at kinakausap sa kaniyang tanggapan ang mga individual at grupo na nagpapaabot ng kani-kanilang mga pakay at pangangailangan. At ito ang mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghahatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat mamamayang Pilipinong Batanggenyo. Alas 10:17 at maraming salamat, Ornald. Vice, ako'y hihingi muna ng permiso sa ating home station kay EMS diyan sa Air 191.9 at kay Papa Kads diyan sa Infinite Radio sa 102.3 FM sa Lipa. Ilang oras, Jun? Mga 3 oras lang kami mag-overtime ni na Vice. Oh, sayang naman yung 800,000 viewers natin. Yes. 2.1 million na pala. Ayan. So mag-extend lang kami ng mga ilang oras lang. Sana naman makalambing-lambing ng konti sa inyo. Vice, baka may mga nakalimutan. Binson, asa na ikaw? Baka may mga pagbati tayong nalimutan dyan? Bago... Yes, speaking of updates and developments Yes, ng po. ating pamalang panalawigan, dadagdag ko na rin po doon sa mga naiulat ni Ornald patungkol sa mga lakad ni Governor Dodo Mandanas from last week, yung aking mga naging ganap naman. Yes po, apo. Itong mga nagdaang araw kasama yung nakaraang linggo. Last week, ako po ay nakapunta at nakadalo sa paglunsad ng Metro Manila Development Authority Motorcycle Riding Academy. So, ito, matagal na natin na pinangarap ang magkaroon ng pasilidad para po sa mga mahihilig mag-motorcycle o mag-motor. Alam nyo, Ma'am Jenny, Sir June, ayon sa datos at statistika, ang pinakamaraming aksidente na nangyayari sa lansangan ay mula o dulot ng o may kinalaman sa motor. At karamihan ng sumasakay ng motor ay walang angkop o sapat na pag-aaral, kaalaman
at wastong karanasan bago bumili o sumakay ng motorsiklo. Motorsiklo. Kung kaya't naman pagdating sa lansangan ay minsan nagiging kamote. Ayan. Di ba? Alam niyo ba yung kamote Kamote riders? riders. Pag sinabing ikay nangangamote sa school, ibig sabihin wala kang alam sa pag-aaral. So pag ikay kamote rider sa lansangan, ibig sabihin wala kang wastong kaalaman sa responsible motorcycle riding. At ang kagandahan nito ay pwede natin gawin ito sa pasilidad ng Kapitolyo. Kung wala pa tayong sapat na pondo para mag-develop ng sariling facility or racetrack para po sa ating mga motorcycle riders, pwede muna natin gamitin ang Capitol Compound, Capitol Grounds, or Marble Terrace sapagkat meron tayong mga ilang obstacles na pwede nang mapakinabangan ng ating mga riders, ganun din yung mga proctors. May uphill ramp, may downhill ramp dun sa may Marble sa Terrace. may- Tapos meron tayong indoor facility tulad ng auditorium o di kaya Dream Zone na may malaking LED screen para sa lecture. So I can imagine na kapag nagpakilala tayo ng ganitong programa, marami ang sasali at pwede natin gawin ito every weekend para hindi nakakaabala sa mga activities at ganap dito sa Kapitolyo. At ito ay welcome development, most especially for women. Alam nyo, Ma'am Jenny, bago po magpandemya, nag-advocate na ako ng WOW, W-O-W, Women on Wheels. Sapagkat ang karamihan sa mga nagtatrabaho sa pabrika, sa mga industrial parks natin dito sa Batangas ay kababaihan. At akin na pagkaalaman na ang marami sa kanila gustong sumubok na sumakay o biyahe ng naka-motorsiklo. Subalit, Sir Jun, alam naman natin, in a double standard society like the Philippines, aminin man natin o hindi, may stigma para sa mga babae na sumasakay sa motorsiklo. Sinasabi ng iba, panglalaki lang yan. Sinasabi masyadong masculine motorsiklo para sa babae. But in all honesty, it's an all-gender type of transportation. But hinihikayat natin ang ating mga kababayan na bago sila bumili at sumampa sa isang motorsiklo, bago sila sumabak sa lansangan gamit ang isang motorsiklo, dapat meron silang wasto at angkop na kaalaman at karanasan para makaiwas sa aksidente. So itong Motorcycle Riding Academy na nagkaroon ng inauguration, ito'y kauna-unahan Vice sa kasaysayan. Kauna-unahan na pinangunahan ng isang LGU. Well, ang MMDA is not an LGU. It is a government agency under the Office of the President. However, hinihikayat ng DILG na tularan or sundan ang flagship project na ito ng MMDA sa mga iba't ibang lungsod, bayan at lalawigan. At kung papalarin tayo, baka isa kung hindi man unang-una ang Batangas outside Metro Manila. Kaabang-abang yan dahil lalo tigit pamahal ang presyo ng gasolina, Vice. At hindi lang yon, napakadali bumili ng motor. Yun nga iba nakakatatlong kuha na. Speaking June, Vice, maulit ko lamang po nung mga una-unang panahon po, pumapasok ako sa Kapitolyo ng nakamotor. Ganon? Yes, ako po 4 na taon na nagmotor, mula ulo hanggang paa po ay naka-complete gear tayo. Kaya hindi ito Wow. pang masculine lang. So hanggang ngayon po, nagme-maintain kayo ng motorcycle? Gusto ko po ay ma-refresh tayo. Kaya interesado po ako diyan po. Oh, very good, very good. Oh, kita nyo naman, meron na tayong model, di ba? Model rider. So napapanahon din talaga yan dahil kabi-kabila, Vice, ang aksidente. So abangan ho ninyo yung pinaplano ng ating Vice Governor na sana maging kauna-unahan tayong LGU na mag-a-adapt dun sa... Pahabol lang, Sir Jun and Ma'am Jenny. Alam nyo, akin na pagkaalaman din na marami sa mga motorcycle riders hindi marunong magmaneho ng sasakyan. Ngayon, bakit ko nabanggit to? Bakit mahalaga para sa akin to? Dahil ang karamihan ng mga aksidente ay lack of knowledge, hindi lang sa road or lansangan, kundi sa mentalidad ng isang
car or four-wheel driver. Hindi nila nauunawaan yung mga blind spots, yung mga bawal mag-overtake sa kanan dahil hindi yun tinitignan ng driver. Yes po. Lalo na yung mga malalaking truck or trailer na pag kikilo, tapos may motor doon sa tabi. Hindi talaga kita. Akala nung- nila, Wala, palibasa, opo. hindi sila nakadikit sa motor, sa truck o bus, hindi sila tatamaan. Pero hindi nila naunawaan na yung clearance na Opo. kakailanganin ng isang Isang malaking truck. sasakyan Opo. ay hagip yung kanilang espasyo. At may anggulo, Vice, na hindi talaga makikita ng driver ng truck. Kahit sa side mirror, Oo, di ba? kahit sa side mirror. Eh mabuti sana kung lahat ng driver tumitingin Tumitingin. lampas sa kanilang balikat, hindi naman lahat ganoon. Yes Ano ho? po. Dito po sa Kapitolyo ay maraming empleyado ay nakamotor. Babae at lalaki. Dito Actually, po. sa maraming lugar, maraming tanggapan, motorcycle is fast becoming a primary means of transportation. So bagamat pinaplano nga ho ng ating Vice Governor na magkaroon yan dito sa atin, sa ngayon, ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat tayo. But wait, Sir Jun, Ma'am Jenny, there's more. Maliban po sa aking pagdalo sa Motorcycle Riding Academy ng MMDA, pumunta rin po tayo sa San Juan, Batangas para saksihan ang pagbubukas ng Intertown Basketball and Volleyball League ni 4th District Board Member JP Gozos. Ang kagandahan ng paliga ni Board Member Gozos, unang-una, ito ay 4 years, 5 years in the running. Yes po. So talagang inaasahan Tuloy-tuloy. ito. Talagang looking forward ang ating mga kabataan at iba't ibang bayan na lumahok sa JP Gozos Intertown Basketball and Volleyball League. And for the first time, after 4 years, nagkaroon sila ng men's volleyball. Dati men's basketball and women's volleyball only. Pero sabi ni board member JP Gozos, ang men's volleyball is fast becoming popular sa mga barangay at sa iba't ibang bayan, kung kaya't isinama na niya yung men's volleyball para mabigyan ng exposure at sapat na karanasan ang ating mga manglalaro sa kani-kanilang bayan sa ika-4 na distrito. Sana all. Oh, so baybayan ho ninyo yan. Lalo tigit sa mga nandidiyan ho sa ika-4 na distrito. Malamang na ang laro ay iikot sa mga bayan-bayan. Tama ho, Vice? Tama. Ito ay i-host ng iba't ibang LGU sa 4th District of Batangas. So congratulations, Board Member Jonas Patrick JP Gozos. Ganun din, ito'y dinaluhan ng Pangulo ng Liga ng mga Bayan or League of Municipalities of the Philippines, Batangas Province Chapter, Mayor Ben Patron ng San Jose, Batangas. At yan ay para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Well, on diyan. that note, Sir Jun, sabi ko nga, ako isang atleta at manglalaro, sports can teach us many things. Una sa lahat, yung binanggit nyo, health and wellness. Pero maliban sa ating pangangalaga ng kalusugan, it also develops camaraderie and sportsmanship. We have to remember that no man is an island. Opo. Sa larong basketball, laging 5 ang nasa court, kung 5. Minsan may baka maging pilosopo si Sergio sabihin, paano ko 3-on-3? Diba? But anyway, it takes 5 players to play a game of basketball. At hindi kakayanin ng iisa laang kahit ikay superstar or all-star player pa One ng man iyong team. kupunan. Hindi pwedeng ipasa mo sa sarili mo yung One. bola. Ikaw na rin magre-rebound ng sarili mong tira. Ilalabas mo ang bola para ipasa sa'yo. So, it teaches us teamwork. And then, most of all, it teaches us to become responsible and disciplined citizens on and off the court, sa loob at sa labas ng laro o laruan. Mahalaga ito na ikay maging disiplinado, hindi lang bilang manlalaro at sa loob ng basketball or volleyball court o anumang paligsahan na iyong sinasalihan. Dapat dala mo ang responsibilidad na ito sa iyong barangay, sa iyong tahanan, sa iyong paaralan, at maging ehemplo, hindi lang sa mga kaedad mo, sa kapwa kabataan, kundi sa ating lipunan.
Yun. And speaking of kalusugan, alas 10:29, Vice, with due respect, singit ko lang, kahapon ay nagkaroon tayo ng pagkakataong magkaroon ng munting panayam sa ating anak kalusugan na party list, Congressman Ray Florence Reyes, ating pong tunghayan. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at katulad ho na nabanggit natin kanina, ngayon pong umaga ay napaunlakan ho tayo at ito na may lagi natin, Miss Jen, na kasama lalo tigit pagka flag ceremony. Andi dito ang ating anak kalusugan party list congressman, si Congressman Ray Florence Reyes. Magandang umaga po, Kong. Ay, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat. So June, excited ako kasi si Kong talaga ay matagal ko nang gustong i-guest dito at nahilangan natin kanina dahil kung naandito ang gobernador, hindi natin mahihila yan. Oo nga. Actually, papunta siya sa kay governor ngayon pero binigyan muna tayo ng pagkakataon para atin namang makapanayam ngayong umaga. At tulad na nabanggit natin, lagi naman natin kasama dito sa pamahalaan panlalawigan at kasama ho ng ating governor, ang ating congressman. Pero mas kilalanin po muna natin siya dahil kung magugunita natin, Miss Jen, si Congressman Reyes ay ang ating pinagkatiwalaan dito sa lalawigan ng Batangas sa kanyang party list, anak kalusugan party list o yung alagaan natin ating kalusugan. Kong Reyes, para ho sa kabatiran ng mga taga-subaybay natin na nagtiwala sa inyo, taga-saan ho ba si Congressman Reyes? So, actually, taga Batangas City yung yung aking ina. Ang kanyang maiden name, Tolentino po. Tinatanong nga nila, ito ba yung dating mayor ng Tolentino? Sabi, hindi, actually, kami po yung Tolentino na gumagawa ng empanada doon sa may Burgos. Yung mga dating teacher po yun. May canteen po yung Tolentinos doon. Kaya doon po talaga nanggaling yung So, dito po talaga ako sa Batangas City talaga galing. At si Congressman Reyes ang kasama ng kampanya dito, ang ating Attorney Regina Reyes Mandanas, na sabi nga natin na nakakalungkot sapagkat dito rin sa kalusugan nakatutok, Kong Reyes. Ang ating pong anak kalusugan party list, so yung alagaan natin ang ating kalusugan, kumusta po ang ating panunungkulan? Sa ngayon po, ang namin sa nakalusugan, katulad ng nabanggit, ang talagang trust po natin, advocacy talaga ay serbisyong pangkalusugan, yung kayang maabot. Talaga ang pinakamadaling malaman kung paano ang pagserbisyong pangkalusugan, yung aming slogan na ginawa namin ni Gov. Mandanas to, libreng paggamot, na kung pwede sa mga, mas lalo na sa mga talagang nangangailangan ay mga no balance billing o kaya talagang mabawasan ng malaki yung kanilang babayaran sa ospital. At yun naman ay aning ginagampanan kasi dito sa ating party list po, meron po tayong mga ibang programa na binabana rin po natin dito sa Batangas. So, makaka-enjoy po talaga sila. Baka hindi po kaalaman ng lahat. Ay yun pong 12 district hospitals din po natin at yung mga sa Kasabat MC din po at yung mga ibang, may mga select private na hospitals ay makakapaghingi po ng mga guarantee letters para po na kayo ay matulungan ng anak kalusugan party list para sa mga medical expenses. So June, hindi lang ito yung ating anak kalusugan card na ipinamigay noong panahong tayo ay nangangampanya. Pero nagagamit ito sa district hospitals at sa BAT-MC naman ay kino-coordinate na lang sa Office of the Governor. So ngayon po ay wino-work out nila na maging partners yung ibang mga district hospital. At ang magandang balita na ulit nga niya na nag-provide tayo ng mga guarantee letter kasi may pondo siya na ibinaba dun sa selected private hospitals dito sa lalawigan ng Batangas. Tama. Ang ating yung binabanggit ni Miss Jen, yung anak kalusugan card, ako ay isa sa meron noon sapagkat ang mga kawani ng pamahalaan panlalawigan ay pinagkalooban. At ako ay nagpapasalamat sapagkat minsan ko na rin po siyang nagamit nung ako ay magpa-laboratory sa Lipa, sa Granha, sa ating district hospital sa Lipa. Yun ho may hawak ngayon ng anak kalusugan card. Ito ho ba'y kumbaga hanggang ngayon pwede nila halimbawa ay gusto ko magpa-laboratory o kailangan ko magpa-laboratory, nagagamit pa ho nila yun? Nagagamit po ito, mas lalo na po sa ating mga district hospitals. Para po linawin ko po na yung mga
kalusugan card po natin, sa mga district hospitals po siya ng Batangas maaring gamitin para po sa mga medical services din po. Mas lalo na po pag kailangan pong mga confinement o yung pa-hospital po, talaga pong magagamit tong kalusugan card. So Jun, liwanagin din natin ang ating district hospitals, may mga laboratory po tayo dito, may mga magaganda po tayong machine na hindi lang sa private hospital. Kaya kung gusto nyo ng libre, ipapakita nyo lang po yung ating anak kalusugan card at para po ma-avail ninyo yung services dito sa ating mga district hospitals. Bago ko iwanan ang anak lusugan card, kasi yung iba naiinggit. Yes. Ba meron kanyan. So, ito bang anak lusugan card, sa ngayon, nagbibigay o nag-i-issue pa rin tayo? Sa katunayan po ay nag-i-issue na rin po tayo. Ang nangyari po ay sa sobrang taas ng demand ay naubusan yung printer po. Naubusan printer. ng yung ginagamit na special plastic kasi po Opo. hindi para lang po hindi siya makopya ay Opo. ginagamit po namin isang special plastic po para dito sa card. Makikita niyo po dun sa card may QR codes din po to. So medyo maselan po yung pag-produce. Ngunit dahil ito ay mataas po yung demand, ay atin pong popondahan po ulit para po mabigyan po ulit yung mga karamihan. Katulad po nung nagawa nung 2021 at 2022 Yes po. ay libre po ito. Wala pong kailangang bayaran, wala din pong binayad yung Kapitolyo po para dito. Walang babayaran ang recipient po para makatanggap ng kalusugan card. So, yung mga nakasubaybay ngayon, abangan ho ninyo at mamaya i-announce ni Kong Reyes kung saan ang opisina. No, sa kayo pwede makipag-ugnayan. Pero kung sa maliit na sandali, dahil kanina lang din nabanggit sa akin ni Miss Jen, na kayo daw ay magpapaunlak sa aming paanyaya. Sa konting search ko, nakita ko meron ho pala kayong mga scholarship. Yan, baka putaktihin nyo si Congressman Reyes. May mga scholarship din kayong pinagkakaloob. Particular, Miss Jen, kapag may kaugnayan sa kalusugan, Yes, ang kurso. Sir, baka naman po pwedeng ibahagi nyo sa amin. Dito po sa anak kalusugan ng party list ay nagbibigay din po talaga tayo ng scholarship. We could do this per municipality po at mamaya ibabanggitin ko po kung paano po natin gagawin tong scholarship program. At para sa lahat din naman po ito kung sa anong pangangailangan. But may focus din naman po para sa mga kursong pangkalusugan. Yes, po. Pero pag katulad nga sabi, wala naman pong pinipiling kurso or kahit na anong pangangailangan sa matrikula or sa schooling itong scholarship natin. So lahat po ng kailangan ng educational assistance ay ating mabibigyan. So, ibig sabihin, bukas kahit anong kurso, Kong Reyes. Kasi nakita ko kanina parang nursing yung nabuksan ko kanina sa Google. So, bukas ho siya ang scholarship. Bukas po. Ang siguro pong nakita niyo sa Google po ay ito po ay isang bill o isang panukalang batas na ating isinulong. Yes po. Nung mga last year po ay pinag-aralan po natin ang tinatawag nating Free Nursing Scholarship bill. Katulad po kasi may batas na po tayo na para sa scholarship po ng doctors na may return service. Aping naisip naman, bakit yung mga nurses naman ay Yes. sana mabigyan din ng scholarship program na may return service din. Kasi kulang palagi tayo ng nurses dito. Oo, Hindi isa po ho ba? sa pangunahing pangailangan natin at bukod diyan ay talagang ang pagkakataaso ng matrikula. Mahirap. Oo, Oo. kahit halimbawa may mga mahihirap tayo mag-aaral na gustong kumuha ng kursong yan, dahil nga ho sa laki ng expenses, ng gastos, hindi makatuloy o hindi makapag-aral. Tama yun. Kaya dahil sa sobrang taas ng matrikula ay yung mga expenses at kailangan din mabawi ka agad to, ang nagiging tendency ng mga nursing graduates natin ay hindi dito. Sila ay pupunta kaagad sa ibang bansa kasi mataas kaagad yung sahod nila. Sa atin, alam mo, dito sa government, maganda-ganda na yung mga salary grade Yes natin. po. Mas mataas pa kaysa sa privado. Pero pag titignan nyo, kahit lumampas lang kayo dito lang sa region ng Southeast Asia, ay doble na nga minsan yung sweldo na nakukuha nila. Kaya iisipin nila, may demand naman ng nurses sa labas, bakit hindi na lang pupunta doon? Kaya ang hirap na parang makumbinsin natin yung mga nurses natin nandito. Kaya binibigay natin, pag binigay namin itong scholarship na to, wala na kayong alalahanin na pambawi ng ginastos ninyo, maaari kayong magsilbi sa bayan. So, ibig sabihin, yan po ay isang panukala na, kumbaga, masasabi natin isa sa ligasiya ni Kong Reyes ay makapagpasa
ng isang panukalang batas para ho dito sa scholarship na to. Tama at sana po sa ating mga kapwa Batanggenyo, subaybayan niyo po ito kasi ito po ay ating babantayan sa Kongreso at tinapos lang po natin yung budget na to at ating isusulong ito. Sana po ay subaybayan at suportahan niyo po ang pagsulong ng panukalang batas na ito. So, ito ay, kumbaga, meron pa kayong mga panukalang batas na naisip para ho, kumbaga, makapagbigay serbisyo sa ating mamayan na Kongres. Yung iba ay hindi na mga panukalang batas, kundi ay pag-udyok na sa mga Opo. ibang national government agencies natin na sana yung pondo na kanilang ginagamit ay maibigay na talaga ng tama para sa ating sinusulong na libreng paggamot. Mas lalo na sa PhilHealth, no? Isa sa programa ng PhilHealth kasi is yung tinatawag nilang konsulta. Ngunit ang liit pa ng pondo na binibigay nila dito. Ang binibigay nila ay parang 500 pesos per patient lang. Ang sabi namin, alam nyo, magkano ba talaga ang kailangan kada Opo. pasyente? At sinabi nila, mga 3,500 kada pasyente, mabibigay na yung libreng check-up, libreng laboratory, libreng mga x-ray, at kung may makita man, mga pagreseta at libreng gamot para sa isang taon, kaya na po yun. At yun ay aming nakikipag-ugnayan na tayo sa PhilHealth natin. Opo. I think nung isang nakadalawang linggo na yata ang nakalipas nung board meeting yung regional health board natin kasama ang PhilHealth, ating sinabi yung PhilHealth naman ay kanilang pag-aaralan na, pero ang gagawin po natin ngayon tuloy-tuloy po yung pag-registration para sa tinatawag nilang PhilHealth Consulta para sa libreng paggamot. Tuloy-tuloy na po yan. So, yung kalusugang pinag-uusapan ho natin, sabi nga ng ating governor, yun ang pinakamahalaga. Number 1 yun sa kanyang programa. Oo, numero 1 at nakakatuwa naman sapagkat bukod sa adhikain ng gobernador tungkol sa kalusugan, meron tayong congressman mula sa anang kalusugan na katuwang ng ating gobernador. Hindi ko na masyadong kukunin ang oras niyo, Kong, pero nabanggit nyo kanina, alam ko, yung mga interesado na at mga higit na nangangailangan nating mga kababayan sa pag-aaral, sa kalusugan, saan mo sila pwedeng June, lumapit? at gusto ko ring maitanong sa kanya ano pa yung mga programa natin na nakalaan para sa ating mga kababayan po. Okay. Para po sa ating nakipag-ugnayan din tayo para sa libreng cataract surgery po. Kasi po ito ay gamit ang ating mga partner clinics po. At paano po makapag-register para dito at para sa mga ibang doctor's needs o mga educational assistance, financial assistance. Ang ginawa po naming programa dito ay nagtayo po tayo, mga pilot sites pa lamang po ng tinatawag nating Anak Kalusugan Assistance Centers. Meron na po tayo ngayon sa Santo Tomas, meron na po tayo sa Taysan, meron na po tayo sa Bawan, meron na po sa Nasugbu, dito po sa Kapitolyo. And coming soon din po, meron na po tayo magkakaroon po tayo sa Malvars, sa Tuy, sa Mabini, sa Tingloy, at I think matatapos na rin po sa Lipa. Para po sa ngayon ay the first 10 of the Assistance Center. Ang balak po kasi talaga natin ay lagyan po natin ng Anak Kalusugan Assistance Center ang bawat bayan ng Batangas. Nakita ko po nung nagpunta ko sa Padre Pio, nadaanan ko yung center doon sa Santo Tomas. Ayun. At yung Santo Tomas nga po ay we cater to about 70 to 100 mga beneficiaries sa isang araw lamang po yan. So, ang dami na po nating tutulungan at sana po ay tangkilikin niyo po itong mga assistance centers po natin. Ongoing na po kasi yung training at pagbibigay ng mga equipment at ilalagay po natin sa buong Batangas po yung mga direction signs po para lahat ng Batanggenyo alam po kung saan lalapit para sa mga tulong na may bigay ng Anak Kalusugan Party. Pero June, mas maganda siguro na sa Facebook page nila muna sila pumunta para yung eksaktong lugar. Yun ang babanggitin ko sana na yung sa Facebook page ng Anak Kalusugan. Kasi kung halimbawa at bagamat layunin ng ating Congressman Reyes na magkaroon bawat bayan, kung sa ngayon ay meron pang mga bayan na wala. Kung ako naman ay halimbawa ay ang Santo Tomas ay meron, kung ako naman ay taga Malabar o Tanawan o na malapit, okay lang, ikikita ho ko nila. Maaari po yan. At kaya lang po namin doon sinimulan ay yun po yung mga unang na ating na-coordinate o nakapag-ugnayan sa kanilang mga munisipyo o sa lungsod para mabigyan po tayo ng pwesto. At
Pero kahit po wala pa sa inyong bayan, ay maaari na po kayong pumunta dito at gagawin lang po natin ay sa mga susunod na araw at buwan ay sa lahat ng munisipyo na po malalagyan para lang po mapadali. Pero kung kinakailangan nyo na rin po kagad ng mga may katanungan na Opo. o kaya ay kailangan nyo na po kagad ng tulong, may Facebook page na rin naman po yung Anak Kalusugan Party List para pupuntahan. So hanapin lang nila Anak Kalusugan Facebook page. Oo, Yes. so ipapakita natin sa ating mga screen yung ating Facebook page ng Anak Kalusugan at saka yung mga area kung saan meron silang center na naitayo na. So, yan. Alam ko sigurado yung ating mga nangangailangang mga kababayan. Andito ho ang Anak Kalusugan Party List na handa hong maglingkod sa inyo at patuloy namang naglilingkod simula pa noong ating pagkatiwalaan. Kung baka meron kayong huling mensahe sa ating mga kababayan na lalo't higit sa mga nangangailangan. Yes, so sa ating mga kapabatanggenyo, si Kong Ray Reyes po ulit ito ng Anak Kalusugan Party List ay unang-una, ngayon lang po ako punta dito sa inyong stasyon, Biyaheng Kapitolyo ay taos puso akong nagpapasalamat sa inyong tiwala at suporta para po dito sa adikain po natin ng Anak Kalusugan kasama po ng ating namayapang Attorney Gina at ng ating talaga yung ating mahal na Governor Mandanas. Ito po talaga ay kanyang passion para po sa ating kapabatanggenyo ay sana po tuloy-tuloy ang ating paglilingkod at please pray for us sa Anak Kalusugan Party List at sana po ay inyong suportahan ang aming mga programa, ang aming mga adikain at aming advokasya. Maraming salamat po. Jun, baka maya-maya dagsain na yung kanilang mga tanggapan. Sigurado yun, sigurado. Kung bukas ho ang Biyaheng Kapitolyo, ang aming pong tanggapan sa kung ano man ho ang announcement na gusto nyong iparating. Gawin niyo po kaming tulay ang Biyaheng Kapitolyo para maghatid ng mga impormasyon at mga programa po ninyo na laan para sa mga mamamayang Batanggenyo. Maraming salamat din po sa Batangas PIO at yes, para po dito sa ating cooperation ay looking forward po na maging guest po ulit ninyo ako dito sa Biyaheng Kapitolyo. So maraming pong salamat. Ang ating pong Anak Kalusugan Party List, ang Health Advocacy Group, si Congressman Ray Florence Reyes. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo. Sa loob at labas. So muli pong nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo, alas 10:47. So konti pa lang yung aming overtime, di ba, Ems? Di ba, Papa Cards? Ang daming mga greetings dito, Vice. Kami ho. Kitang-kita naman sa ating tracker, 3.5 million viewers on Facebook. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa Biyaheng Kapitolyo. Binson, yung pasadahan ng konti, yung mga nagpapabati dyan. Ako meron, may nagsiselos. Ang pangalan, Ornald Tabares Jr. Ba't daw ako na agawan ng Tuesday group? Sasabihin ko naman kay Ornald, una siyang naging amin. Yun! Bago ikaw. Sana marinig ko rin yan sa ano. Gusto ko yung linyahan. Gusto ko yung linyahan niya. Una siyang naging amin. Gusto ko siya, alam mo kung bakit? Kasi tayo ay fans ng Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Manonood tayo ng concert. Ano yun? Yes, may concert ng October 27. Iniintay kong Dahil ano ba? showbiz din ako Baka Kaya naalala ko yung pelikula. Iniintay ko yung mga pangalan sinasabi niya. Baka mamamado. Ako, medyo Medyo kinakabahan ako doon. Okay, so humugot na si Ma'am Jenny ng mga lab teams. Ayan. Minsan. Yan, ito po. Patuloy po nakatutok sa ating Facebook live streaming si Ma'am Paz Bulaklak. Yan, good morning po sa inyo. Ang Tito Roger Aguirre, good morning po sa inyo. From Sir Aldrin Landicho, makikibati daw po ng happy birthday kay Sir Edmark Gamat, Aldrin Martinez at Zyrus Loya. Good luck daw po sa darating na Batang Pinoy 2023. Pagbati mula kay President Aldrin Landicho at Vice President Mark Anthony. Kasama rin po natin patuloy si Tita Lota Lailo, yan, syempre si Ornald Tabares Jr., ang Auntie Cheryl May Makuha Halili, kasama rin po natin si Jane Elarmo Ilagan, Sir Nonoy Valencia Jr., at kasama rin po natin si Jaina Jade Balitaan, yan, nasa baba lang sila dyan,
At yun po, binabati ko rin po ang aking ina sa Bilogo Elementary School at ang aking kapatid Naisingit na agad din. sa Vincent Reyes Ay, Chavez. si Kuya sabi- Benny, nandyan. Benny Kalingasan po Yan. ng Shout out TIC. Kasamahan daw. natin dati sa PACB. Lalo na raw kay Vice. Yan, Si Benny. Ma'am Si Benny Eds pa. Yes, nasa Belestrino. si Sir Benny ngayon. Nasa Retirado ibang bansa na. na po. Nag-retire. Oo. Tapos po siya ay ngayon ay medyo Parot- nagbabakasyon. Saan ba laging ko sa nasuot si Sir Benny. Sir Benny, miss na raw po kayo ni Kuya Art. Kasi Yes. siya na lang naiwan Aha. dito eh. Doon sa tatlong itlog. Sa tatlo, dati Sir Benny, Sir Lito, and then si Sir Sir Art. Art. Mhm. Kanina, batiin natin ang magandang umaga na nakasubaybay kanina si Ma'am Risa Di Sosa. Sosa. Good morning po ma'am. At maraming salamat to sa pagsubaybay. Vice, baka meron kayong gusto pang pasadahan? Nag-iisip nga po ako, pero binabati ko po ang aking mga kabarangay sa Barangay Santa Teresita, Santo Tomas City. Nung nagdaang weekend, kami po ay naggunita ng kapistahan ng Santa Teresita. Alam nyo, si Saint Therese, a patron who comes in many names. Saint Therese of the Child Jesus, Saint Therese of Roses. Isa po siya sa paborito at popular na patron, lalo higit ng mga Pilipino. Marami ang nananampalataya kay Santa Teresita. Tanda-tanda ko po nung ako'y high school at college, may mga chain letters pa ako nakikita sa chapel. Opo. Nabutan nyo gayon, Sir Jun, yung Chain chain letters? Hindi ko oo, alam, oo, hindi ko alam kung uso pa yun sa social media. Parang matagal na ako hindi nakakakita ng mga chain Yung letters. para matupad yung Yes po. kahilingan at panalangin, mag-iiwan ka ng mga 10-20 Letters. kopya ng prayer na yun Prayer, opo. doon sa mga chapel. At ang madalas at marami doon ay prayer to Saint Saint Therese Therese. or prayer to Saint Jude. Yung Saint Jude naman, kung di ako nagkakamali, para sa mga mag-aaral, yung mga naghahanda sa examination. Anyway, long story short, naalala ko, may paalala doon na pag ikaw ay nagdadasal kay Santa Teresita at nakakita ka ng rosas, anumang rosas, or the word rose, Rose. Ibig sabihin, sa araw na yon, napakinggan ng Panginoon through the intercession of Saint Therese ang iyong dasal o panalangin. So, dati naalala ko sa college, doon sa Lasal, may bus na pangalan Saint Rose. Pag nakikita ko yan sa EDSA, uy, thank you Lord, thank God. Nasagot yung aking panalangin. Yun nga lang, hindi pa niya ako sinasagot. Yun. Gusto ko sumagway, Miss Jen. Nung makakita rin ako ng rose, hindi ko na pinakawalan pa. Pinakasalan ko na. Yun! Yun, ang maganda. So, happy Teacher's Day sa mga teacher dyan sa Malayan. So, ibig sabihin yung aking panalangin last Sunday ay matutupad kasi ngayon ko lang po naisip nung tayo sumimba sa Padre Pio, dumaan tayo sa St. Therese, doon sa may Barangay Talisay po ba yun? Yes. Papuntang So, ako pala ang kwintas ko ay rose. So, hindi ko Wow. alam. Yung aking necklace na suot ko, kahapon suot ko rin nung Sunday, rose siya. Yun, So, matutupad yung aking kahilingan. Thank you, Lord. Yan ba ay sinadya Ano ba? nyo? No, Yan no, ba ay no. alam nyo? Ngayon ko lang po narinig na anything about rose. Because ang flower. sumisimbolo Opo. kay Santa Teresita ay bulaklak, most especially or particularly roses. Yan. So, mamaya pag kami medyo nagkasarapan ang ating pulutan, si Charong Bulaklak. Alas 10:53, medyo napasarap na kami. Vice, maraming salamat na kahit paano ay kayo ay aming kasama sa Tuesday edition ng Biyaheng Kapitolyo. O para pala tong Dots Entertainment. ha? Yes, May oo. Tuesday group at may Wednesday group. Ngayon na-import ako ng Tuesday group ni Ma'am Jenny at ni Sir June kasama si Vinson. Vinson, yeah. So, bagay, medyo may pagkahawig si Vinson kay Auntie. sa height. Sa height, Sa cuteness. Cuteness. Sa height. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mantanas at ng buong pamahalaang palalawigan ng Batangas, Nang pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao taas noo, Batanggenyo. Ma'am Jenny, Sir Yes June, po. muli po sa ngalan ng Sangguniang Panalawigan at Pamahalang Panalawigan ng Batangas ng Pamilyang Batanggenyo, kami ay nakikiramay sa pamilya ng nasirang dating Bukal Mabel Dimukulangan Vertusio. Ma'am, maraming salamat. May you rest in peace
thank you, we love you, and God bless you. At sa tulong po ng ating Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo po ay babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas magiting. Ito po si Mark Leviste. Patuloy pong aangat at giginhawa ang ating pamumuhay hanggat tayo nagkakaisa, hanggat tayo nagtutulungan. Ito naman po inyong lingkod, June Magnaye. At ito naman pong muli si Jenny Asilo Aguilera. Thank you sa ating mga kasama, kay Vinson, June Lindon, Christian Nandal, Kevin Medrano, kay Kuya Roger, at sa mga kasama ni Vice Governor. Thank you very much po. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa aming pagpasada. Dito po sa inyong Biyaheng Kapitolyo! Love, love, love! Happy weekend! Love. Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!